Naiinis ka rin ba sa lamok? At madalas nga ay namamantalang iyong balat sa tuwing makakagat ka nito. Batid mo ba na gamit lamang ang lemon ay maaari mo na ngang maitaboy at makakaiwas ka na sa lamok na nakakainis at sa kagat nito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang isang simpleng hack na maaari mong gawin sa bahay lamang para makaiwas sa mga niknik, lamok at iba pang insekto. Ang mga lamok ay madalas na makikitang lumilipad-lipad at nag-aantay ng pagkakataon upang dumapo sa inyong balat at upang sumipsip ng dugo. Madalas maraming lamok sa mga probinsya, sa mga lugar na malapit sa tubig, at sa mga masukal at maduming komunidad, lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. At sa mga panahon nga na napakaraming lamok ang naglipana, ay tiyak na maiinis ka nga sa parati nitong pagkagat sa iyo. Subalit batid mo ba na kaya marahil madalas kang mahanap ng mga lamok ay baka dahil sa kulay ng suot mong damit? Madalas kasing ma-attract ang mga lamok sa mga kulay ng damit na itim, navy, blue at pula. Kaya next time, kapag maraming lamok, iwasan mo nang magsuot ng mga ganitong kulay ng damit. Mayroon pang ang ibang pamamaraan na maaari mong gawin upang maitaboy din at makaiwas sa pagkakaroon ng maraming lamok sa bahay. Kagaya ng pagtatanim ng mga halamang kontra lamok katulad ng mint, rosemary at tanglad. Maaari ka ring gumamit ng kulambo habang ikaw ay natutulog. O di kaya naman ay ang pag-spray ng garlic water sa paligid ng inyong silid. Ngunit ang isa sa pinaka-epektibong home hack ay ang paggamit ng lemon at cloves. Kailangan mo lamang maghiwa ng lemon at tusukan ito ng ilang piraso ng cloves. Ilagay sa isang plato at ipwesto sa sentro o sa gilid ng inyong kwarto. Ang halimuyak o ang amoy ng lemon at cloves ay hindi lamang nagtataboy ng mga lamok, kundi nagpapaganda rin o nagpapapresko ng hangin sa paligid. Iwanan lamang ito hanggang sa ganap na matuyo na nga ang lemon at maaari mong uliting palitan kung kinakailangan. At tiyak na hindi na nga maglalagi at aaligid-aligid ang mga lamok sa inyong bahay. Isang simpleng home hack, ligtas, natural at epektibo sa pagtataboy ng mga lamok at iba pang insekto. Ikaw, nasubukan mo na rin ba ito? O ano naman ang ginagawa mo para itaboy ang mga lamok sa inyong tahanan? Alam mo ba ang mga natatanging halaman na kinatatakutan o kontra sa mga ahas? Mga uri ng halaman o kahoy na ilang palong mo lamang sa mga ahas na makikita mo sa daan ay tiyak na agad-agad silang manlulupaypay at manghihina. Isang misteryo na maaari ngayon mo pa lamang malalaman ang tunay na rason at dahilan. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga kaya kontra sa mga gumagapang na nilalang na ito na ahas ang mga puno o ilang halaman sa ating kapaligiran? Iyan ang iisa-isahin natin, kaya samahan ninyo akong tapusin ang videong ito. Ang ahas ay isang hayop sa gubat at sa parang na bahagi na ng ating kasaysayan, mapasarelihiyon man, kultura at mga tradisyon. Isang hayop na madalas na kinatatakutan dahil kapag minalas ka nga ay maaari mong ikamatay ang kamandag ng kagat nito. Subalit batid mo ba na ang ating mga ninuno pala ay mayroong mga ginagamit na mga natatanging halaman upang gawing pantaboy o pantalo sa mga naglipa ng ahas sa paligid? Mga kakaibang halaman na bukod tanging kontra sa mga ahas, na madampian lamang sila ng mahinang hapyot ng halamang ito sa kanilang katawan ay agad-agad silang manghihina o maaaring mamatay. Mayroon ka na bang idea o halaman o puno na naiisip? Number 6.
Lagnob o puno ng hawili. Ang punong ito ay madalas mong makikita sa mga kagubatan. Isang uri ng lumalaking puno na nagtataglay nga ng mga mabibilog na bunga at madagtang mga sanga. Ang puno ng lagnob ay mainam na herbal na maaari mong itapal sa nananakit na sentido. At isa ito sa puno o halaman na maaari mong kunin at gawing patpat na pamalo sa masasalubong mong ahas. Number 5. Lunas bundok. Ang punong ito naman ay literal na mabisa dahil maging ang katas ng pinagpakuluan ng mga sanga nito ay mainam na ipainom at gawing lunas sa kagat ng ahas. Gayon din mismo ang puno nito. Dahil sa angking bisa ng halamang ito, kahit pa nga ang amoy lamang o scent ng puno nito ay maaari nang makapagpahina sa mapapalo mong ahas. Number 4. Kawayang tinikan. Isa ang kawayan sa pinakamatibay na damo na maaari mo ngang makita. Ang matitigas nitong katawan ay normal lamang na ginagawang pamalo. Subalit mayroon itong kakaibang epekto kung sa ahas mo ito gagamitin. Ito ay animoy isang malakas na sandata na hindi nila kayang tagalan at agad-agad din silang mamamatay. Number 3. Malunggay. Ang halamang malunggay ay kilala lamang natin bilang punong gulay. Ang dahon at bunga nito na mainam ngang sangkap sa mga lutuin. Ngunit maging ang malunggay ay kabilang sa mga halamang kontra sa ahas na maipalo mo lamang sa bahagi ng kanilang katawan ay agad silang manglulupasay at sobrang manghihina. Number 2. Uway o ratan. Ang uway naman o ratan ay isang halamang kilalang ginagamit sa paggawa ng mga muebles at furnitures, gaya ng upuan, mesa, basket at sofa. Subalit, sa mga probinsya ay ginagamit din itong pamalo sa mga makukulit na bata noon. Ngunit bukod pa rito ay isa ang uway sa pinakamainam na pantaboy at pangontra sa ahas. Ang katawan ng uway ay nababalot ng tinik, subalit kahit wala na nga ang mga tinik nito, ay mistulang naroon pa rin ang kirot para sa mga ahas na mapapalo nito. Number 1. Tagbak. Kung ikaw naman ay magtutungo sa kagubatan, isa ang halaman o puno ng tagbak na dapat mong tangan. Dahil isa ito sa pinakamabisang pumatay o pantaboy ng mga ahas. Ang tagbak ay isang klase ng luya, kung kaya naman ito ay nagtataglay ng malakas na maanghang na amoy. Ito ay mayroong bunga na animoy bayabas at napakatamis. Subalit ang tagbak, di tulad ng ibang halamang kontra ahas, ay mayroon palang sinaunang kwento at interpretasyon kung bakit ito kinatatakutan at iniilagan ng mga ahas. Ayon sa kwento, mayroon daw dalawang magkasintahan na labis na nagmamahalan, ang dalagang si Tagbak at ang binatang si Bagakay. Subalit hindi sang-ayon ang kanilang mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Ngunit mas pinili pa rin nilang magsama at magtanan. Subalit sa tulong ng isang magaling na manggagamot, ay agad-agad din silang natuntun at naparusahan. Si Tagbak nga ay ginawa raw isang ligaw na halaman at si Bagakay naman bilang isang gumagapang na nilalang na kilala nga natin bilang ahas. Ayon raw sa naglapat ng sumpa sa kanila ay hindi sila maaaring maglapit sapagkat kung ito ay kanilang gagawin ay mas titindi ang bisa ng sumpa. Subalit may katotohanan man ang sinaunang kwentong ito o wala, ay isa lamang ang sigurado, na sadyang mayroon talagang mga natatanging halaman na para sa mga ahas sa isang mabisang pangontra na maaaring bunga ng mga sangkap na tinataglay ng bawat halaman. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV.
sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.